Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. And also si Brother Jelson Gayan. Sila po ay from GIL Misamis Occidental and from Jensen. Praise the Lord! Nagiging national na po ang ating gawain. Maraming mga kapatid na sa atin po ay dumadalaw. So umaga po ito, kagaya kanina po habang nagpapawid Sir Grace, meron po siyang verse sa Bible na sinambit. Sabi po doon, si Yahweh ay handlugan mo bahagi ng iyong kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay, sa gayon kamalig mo ay aapaw, sisidla ng tubig ay lagi nang aapaw, at hindi po ito matutuyuan. Sige po, minsan pa po tayo ay magkakaroon po ng special offering, sacrificial offering para po sa pangangailangan ng ating church. At alam ko po na ngayon pala may kumikilos na ang Santong Espiritu sa atin. Binibigyan na tayo ng Diyos ng open heart. Inopen na ng Diyos ang ating mga puso sa pagbibigay sapagkat alam naman natin, kagaya ng katuruan kanina, meron po itong pagpapala. Sige po, tayo po ay saglit na manalangin bago po ako dumako sa Word of God na ibibigay ng Panginoon sa ating kalagitnaan. O Diyos, maraming salamat sa isang opportunity na naman na kami ay makakabahagi upang makatugon sa pangangailangan ng aming church, O Diyos. Salamat po sa merong mababait at mabubuting mga puso, handang mga puso na palaging merong willingness and able to give, Panginoon, para sa iyong gawain. Pagpalain mo nga po ang gawain ng pagbibigay at maging tunay na pagpapala para sa iyong sambahan. Salamat po, O Diyos. In Jesus' mighty name, Amen. Praise the Lord. Kaninang umaga, pinag-aralan po ang giving, ang discuss po ni Brother Louie, pero hindi po tayo matatapos doon. Merong karagdagang ang Diyos katuruan patungkol po sa giving. Alam ko po ang isang Kristyano ay tunay ngang mapagbigay sapagkat naranasan natin yung pagbibigay ng Diyos sa atin. Ang lahat ng uri ng pagbibigay ng Diyos ay naranasan na natin. Amen. Amen. Lahat ng uri sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero bakit po natin generosity? Ang sa Tagalog po ng generosity, sabi po dito ay pagiging bukas palad. Bukas lagi ang palad upang magbigay, maghandog sa Panginoon at maging sa lahat po ng nangangailangan. Ang title po ng aking pong inihanda sa umagang ito, sabi po dito ay A Reflection of God's Heart. Ang refleksyon ng puso ng Panginoon. Ang refleksyon pala po ng puso ng Diyos ay makikita sa atin. Kailangan na makita sa atin. Ang Diyos ay yung sinasamba si Jesus. Dapat yung heart ni Jesus ay same heart na dapat pong nakikita sa ating mga puso. Representation of God's heart. Ang ating pong puso o ang ating well-being o ang ating pagkatao o ang ating pagkakristyano, kailangan daw po tayo, ikaw at ako, ay representation of God's heart. Amen? Handa ba tayo? Handa tayo na maging representative ng ating Panginoon. Buhat pa nung tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, iniwan natin ang kasalanan, tayo ay naging totally handa na maging representative ng Panginoon. Sabi po dito, sa verse po na aking gagamitin, sabi po dito, alam niyo po, ito po ay isang sobrang napaka-paboritong verse ko sa Bible. At nawa po, ang verse na ito ay maging paborito ng lahat. Ako ay nananampalataya na bago matapos ang ating gawain, ang verse na ito ay magiging paborito ng lahat. Sabi po nito, sige po, pwede niyo pong basahin sa English, pero ito po ay babasahin ko sa Tagalog. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Praise the Lord! Ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Sabi po kanina, ang generosity ay ang pagiging bukas palad. So ang kanyang negative na side ay ang pagiging tikom ang kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Alam niyo po, very favorite ko po ang verse na ito sapagkat ito po ay nagiging isang buhay na patotoo sa inyong lingkod. Bakit ba natin nais matutunan ang pagiging bukas palad? Bakit po ito nais ng Diyos ituro sa ating kalagitnaan? At bakit natin ito itinuturo?
Sabi po dito, ang naging revelation po ng Panginoon sa akin bilang personal revelation ng Lord, upang magkaroon tayo ng malawak at malalim na pagkakaintindi. Although alam na natin, pagiging bukas pala, generosity, alam na natin yan. Pero bakit kailangan pang ituro sa ating church o bakit kailangan pa ito nating muling marinig? Upang magkaroon tayo ng malawak, mas malawak pa, at malalim na pagkakaintindi sa mga bagay na ito. Kasi minsan, alam niyo po, minsan mabababaw lamang yung pagtingin natin sa iba-ibang mga bagay, pero nalaliman po natin ang nais ng Diyos sa katuruan ng generosity. Ayon sa salita ng Diyos, upang magkaroon tayo ng malawak at malalim na pagkakaintindi sa mga bagay na ito ayon sa salita ng Diyos. So tayo po ay mag-aaral ayon lamang sa salita ng Panginoon, hindi po sa sarili nating kalakasan, hindi sa sarili nating katalinuhan, pero ayon sa salita ng Diyos. At upang ma-enjoy natin ang bunga ng pagiging generous. Nais ang Diyos na ma-enjoy daw po natin yung bunga ng pagiging generous. At bukas palad na buhay. Laliman pa po natin ang pagkakaintindi, lawakan pa natin upang magkaroon tayo ng enjoyment doon sa ipinapangako pong sinasabi ng Panginoon na tunay na pagpapala. Sabi po dito, generosity is a core. Ano ba ang ibig sabihin ng core? Sabi daw po dito, innermost part, kaibuturan o kaloob-looban. Ang pagiging bukas palad pala ay isang principle of Christian life because it mirrors God's nature. Ang pagiging bukas palad pala ay mirror ng God's nature. Pag tayo po ay humaharap sa salamin, sino ang nakikita natin? Yung old nature ba natin o ang Panginoon sa ating harapan? Dapat pala, every time na mananalamin tayo, dapat pong nasasalamin ang Diyos sa ating mga buhay o yung Word of God sa ating mga buhay sa pamamagitan ng generosity. God is the ultimate giver. Alam naman natin yon, ang Diyos ang ultimate giver. Kahit anong pagsisika pa po natin sa ating pagtatrabaho, kahit anong panalangin pa ang gawin natin, pero hindi po maikakaila na ang God is the ultimate giver. Siya ang nagbibigay ng kung ano man ang mayroon tayo. Siya ang pinagmula ng kung ano man ang mayroon tayo. He gave us life, binigyan tayo ng Diyos ng buhay, salvation, ang kaligtasan, praise the Lord. Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon, di ba? Salvation, yan ang pinakamatinding ibinigay sa atin ng ating Diyos. And eternal hope through Christ Jesus. As His followers, tayo daw po bilang mga tagasunod ng Panginoon, we are called to reflect His generosity. Tayo po ay tinawag upang maging reflection ng generosity ng ating Panginoon in every area of our lives. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito man ay physical, financial, spiritual, tayo po ay tinawag ng Diyos. At sabi po dito, in every area of our lives, including our time, ang ating oras, ang talents, and finances. At ngayong araw po ito, we will explore, lalawakan po natin ang 3 aspects of generous giving. Ang tatlong bagay, tatlong prinsipyo, tatlong mga bagay na aspeto ng pagbibigay, ng bukas palad na pagbibigay. Hindi yung pagbibigay lamang, madaling magbigay, pero pagbukas daw po ang palad natin. Ito po ay nananalaytay na sa ating puso at nananalaytay sa ating mga dugo. Today we will explore 3 aspects of generous giving. Tatlo lamang po ito na gusto po ng Diyos na sa atin po ay ipaalala. Sabi po sa number 1, the principle of generosity. Ang prinsipyo ng pagiging bukas palad. So sa atin po mga buhay, marami tayong prinsipyo sa buhay . Marami tayong hinahawakan, mga principles na hindi po natin pwedeng ipagpalit sa anumang mga bagay. The principle of generosity, ito po ay makikita natin sa Corinthians 2 Corinthians 9, 6-7. Pwede nyo po siyang basahin sa Ingles, pero po ito ay nais kong basahin natin sa Tagalog. Ito ang ibig kong sabihin.
Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti, at ang nag-aani ng marami ay aani ng marami. Prinsipyo pala po ito. Ito pala ay madalas nating naririnig sa mga tithes and offering, pero pala ito po pala ay isang prinsipyo na dapat po nating maging prinsipyo din. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sobrang alam niyo po yung word na iniibig ng Diyos. Tayo pong lahat nais natin na ibigin tayo ng Diyos. Amen? Lahat tayo nagnanasa ng pag-ibig. Sabi nga po, kung nagnanasa tayo ng pag-ibig sa ating asawa, sa ating mga opposite sex, sa ating mga girlfriends o boyfriends, pero sabi po dito, yung pag-ibig ng Diyos ang tunay nating nasain. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Pag pala tayo ay nagbigay ng may kagalakan, iniibig pala tayo ng Diyos. Anong sarap ng pakiramdam na ikaw ay ibigin ng Diyos. Pagka nga ikaw ay nakakaramdam ng pag-ibig ng iyong best friend, ng iyong asawa, ng iyong girlfriend, di ba galak na galak yung puso natin? Pero how much more po na iniibig tayo ng Diyos, ng Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Alam niyo, kinikilabutan ako. Ang sarap maramdaman na tayo pala ay iniibig ng Diyos kung tayo ay nagbibigay ng may kagalakan. Kaya nga po, magbigay tayo ng may kagalakan. Let us pray to the Lord na sa bawat pagbibigay natin, maramdaman natin ang kagalakan. Meron pong tatlong mahalagang punto dito po sa principle of generosity. Sabi po sa isang punto, sowing and reaping. Giving is like a planting seed. Ang pagbibigay po is like a planting seeds. The more we sow, the greater the harvest. This principle applies not just to finances, but to kindness, love, and service. So makikita po natin dito, sowing and reaping, mag-sow ka ng pagmamahal, mag-sow ka ng service, ng kabaitan, ng mga services, at ito po ay ating makakamtan din. The principle applies not just to finances, but to kindness and love and service. So yun po yung isang prinsipyo o principle doon po sa number 1 po, yung principle of generosity. Ang number 2 naman, the more we sow. Kaya habang tayo po ay nagbibigay ng madami, tayo naman po ay nag-aani ng maraming pagmamahal at maraming kabaitan mula sa ating kapwa-tao. Intentional giving po, yung pangalawa. Generosity is a deliberate act. Sabi po dito, ano ba yung deliberate act? Sinasadyang paggawa. Ito ba intentional giving? Yung po sinasadya natin na gawin na tayo po ay magbigay. Sabi po dito, Paul says, we should decide in our hearts what to give. Sadyain po natin ang ating mga puso na magbigay. Sabi po iyon ni Paul. It's not about being pressured, but about responding to God's leading. Kung ang Diyos ay mayroong leading po sa atin na magbigay, sabi po dito, gawin po ito nating intentional. Sinasadyang paggawa. Sadyain po natin na magbigay. Sadyain po natin mag-response doon sa calling ng Panginoon. It's not being about pressure. Huwag po tayong ma-pressure na tayo ay magbibigay, but about responding to God's leading. Alam ko po, life is giving. Ako po bilang 59 years old na, isa po yan sa mga motto ko, life is giving. Mula na ipinanganak tayo, hanggang sa tayo ay mamatay, alam naman natin yon, life is giving. Diba? Mula ng mga anak ka, binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng pagmamahal ng iyong mga magulang, mga tao sa paligid mo, at hanggang tayo ay mamatay, mayroong mga taong nagbibigay o tumutulong para po sa isang namatayan. Life is giving. So, magkaroon po tayo ng intentional giving sa ating pong mga buhay. At number 3 po, dun sa isa sa key points, cheerful giving. God values the attitude behind the gift more than the amount. So sa ating pong pagbibigay, mas binavalue po ng Panginoon yung ating ugali. Hindi po sa amount, kundi po yung value ng ating pagbibigay.
more than the amount. He loves when we give joyfully and grudgingly. Diba? Ang Diyos ay minamahal daw po tayo ng Diyos kung tayo ay nagbibigay joyfully at hindi po tayo nagagrudge. Hindi tayo malungkot na nagbibigay. Hindi tayo naiinis na nagbibigay. Kundi tayo daw po ay nagbibigay ng may kasiyahan. Mahal po tayo ng Panginoon. So kung tayo po, yung palakpakan po natin ang mga sarili, ito po ay isang assurance na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Sorry po, ganyan talaga yata yung nag-aging. Medyo kinakailangan ng tubig. Meron po ko isang illustration dito. Sabi po dito, hindi ko na po ito isinulat, pero pakinggan po natin. Pahiram po ng inyong mga pandinig. Imagine a farmer planting seed. Isipin po natin ng isang farmer na nagtatanim ng mga seeds. If the farmer is stingy with seeds, kung siya po ay kuripot doon sa mga seeds na kanyang itinatanim, the harvest will be small. Pag kinuriputan niya yung kanyang pagtatanim, konti-konti lang yung mga seeds na kanyang itatanim, konti lang po ang kanyang aanihin. Tama po ba? But if the farmer sows generously, pero ang farmer ay nagtatanim ng bukas palad, generously, sabi po dito, the fields will be full. Diba? Yung isang kunyari po ay yung taniman ng palay, magiging full daw po ito. Maraming maaaning palay. Pero kung konti lang ay tinatanim ng isang farmer, mga ilang-ilang pirasong punong palay lamang. So, gano'n natin po mailintulan. Yung nais ang Diyos, ang pagiging dapat tayong maging, anong klaseng pagiging generous dapat tayo. But if the farmer sows generously, the fields will be full. In the same way, at kagaya po dito, our generosity determines in the blessings we can share and receive. Tumutukoy sa kung paano tayo magbigay at tumatanggap. Paano ba tayo tumanggap? Marami ba tayo natatanggap? Di ba tayo talaga, alam niyo po, yung katangian ng isang tao, gusto natin marami tayong natatanggap. Amen? Marami tayong, lalo po pag Christmas, gusto ko marami tayong natatanggap. At isa na pong kasarian talaga, isang karakter na po yan ng isang tao na gusto natin na marami tayong tinatanggap. Pero ang sabi po dito, our generosity determines the blessings we can share and give. Kung papaano ka gadami tumatanggap, ganun din ibig sabihin kadami ang nagbibigay sa iyo. Wala po tayong magagawa. Yun sabi ng Panginoon. Kung konti lang pong ating natatanggap, baka konti lang ang ating naibibigay. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Doon na po tayo sa number 2. Sabi sa number 1, the principle of generosity. Alam ko, naiintindihan naman po natin ito. At ang number 2 po, the heart of generosity. Sabi po sa Luke chapter 6, verse 38. Babasahin ko po sa Tagalog habang binabasa nyo sa Ingles. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Diba? Ako po, palagi ko pong nararanasan nyo, maraming nagbibigay sa akin. Praise the Lord, maraming mga kaibigan, kakilala na nagbibigay po sa akin. Siguro nga, purihin ang Diyos. Baka nga medyo natututo din po tayong magbigay. Kaya ganun. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay niya sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit sa ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. So let us, alam niyo po, bigyan po natin ng konting pag-iisip ang mga bagay na ito na minsan expect tayo ng expect, pero dahil pala hindi po, ang puso po natin ay hindi bukas palad, kaya pala po ay ang panukat na nagagamit din sa atin ay konti lang. Kaya kung gusto natin malaking panukat, ang ibig pang matatanggap natin, malaking panukat din ang ibigay natin. Hindi lamang po ito sa mga kapatiran o sa mga tao, kundi siyempre higit sa lahat, ito ay para sa ating Panginoon. The more na magbibigay ka ng malaking tithes, mas malaki din po ang ibibigay ng Panginoon. Sa amin ng Diyos, sa Malakay 3:10, ibigay niyo ikasampung bahagi ng inyong kinikita,
kung hindi ko buksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos at ibigay sa inyo ang lahat ng pagpapala na sukat walang kalagyan. Praise the Lord! At sabi po dito, may tatlong bagay din ako na nais na ibigay po dito, yung mga tatlong mahalagang puntos din. Patungkol po dito po sa heart of generosity. Ang puso ng pagiging bukas palad. Sabi po dito, isa sa mahalagang puntos, generosity reflects God's character. God is generous, and when we give, we demonstrate His love and care to others. Yun pong pagiging bukas po, palad po natin ay nagre-reflect na yun pala yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun pala yung Diyos na ating sinasamba. Eh kung kuripot po tayo, hindi po tayo mapagbigay, madamot po tayo, eh baka, siyempre hindi naman madamot ang Diyos natin. So hindi po talaga nagre-reflect ang God sa ating pong mga buhay. So huwag po natin tipirin ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi matipid sa atin eh. Huwag natin tipirin ang Diyos sa ating tithes and offering, sa ating mga pledges, at ganun din sa pagbibigay natin sa ibang tao. Kasi nagre-reflect yung God's character dyan eh. Baka nakakalungkot na yung character ng Diyos ay maging iba sa character natin. Praise the Lord. So dapat yung character ng Diyos ay nananatili sa character po natin. Yung pagiging bukas palad. Ang Diyos natin ay sobrang bukas palad. Sa pagising pa lamang natin sa umaga, hanggang sa pagtulog natin sa gabi, napakabukas palad ang Diyos na lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang sinusupply. So dapat ganoon din po tayo. Maging supplier din po tayo sa pangangailangan ng ibang tao. Hindi po ito sa palakihan ng pagbibigay, mga kapatid. Ang tithes and offering po, ang pledges, hindi po ito sa lakihan ng pagbibigay. Ito po ay sa pagsunod natin sa Panginoon, yung willingness natin na sumunod sa ating Panginoon. Ayun. Praise the Lord. Masyadong seryosong bawat isa. Ayan. Ayan po, nakita na po. Kailangan po yung character ng Diyos mag-reflect po sa atin. At patuloy na magre-reflect. Kaya nga po natin pinag-aaralan eh. Kasi baka hindi nagre-reflect sa atin ang Panginoon. Kaya nga natin ito pinag-aaralan. Alam lang natin, giving, sacrifice. Pero ano po ba yung nagiging bunga nito? Ba? At sabi po sa number 2, sa pangatlong mahalagang punto na dapat din po natin isalang-alang, trust in God's provision. Generous giving requires faith. Generous giving requires faith. Kasi alam niyo po, minsan sa pagbibigay natin, paano ko ito ibibigay, Lord? Mababawasan yung aking mga pangangailangan. Kasi tayo, lalo tayo mga nanay, tayo budgeted yung pera natin eh, nililista natin yan. Kahit po hindi mga tatay, kahit lahat sa atin, tayo po ay nagbabudget. Pero sabi po dito, generous giving requires faith. Pag po pala tayo ay nagbigay na alam natin na mababawasan ang ating pong pangangailangan, doon po nagmamanifest ang faith. Doon natin na-exercise ang ating faith. May faith tayo. Magbibigay tayo kasi may faith tayo na isusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan kahit tayo ay magbigay. At sabi po dito, we give not because we have excess. Tama naman, di ba? Hindi naman tayo mayaman eh. Hindi naman tayo pinanganak na Ayala, na si, na Tan. We give not because we have excess. Tayo pong lahat dito sa ating kalagitnaan, even po ang inyong lingkod, ako po masasabi ko po, nagbibigay po ako dahil marami ako. Kasi lahat naman tayo pangailangan. Alam niyo po, pag malaki nga yung botones, malaki yung ohanes, di ba? Pagkahapon may nakikita tayong mga tao na parang madaming pera, pero mas malaki po ang pangailangan niyan. Kasi mas malaki ang uhales niyan. We give not because we have excess. Lahat po tayo, lagi po nating tandaan na tayo po ay nagbibigay dahil sobra po tayo. But, because we trust God. Nagbibigay tayo kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. That God will provide all our needs. Na kahit po kukulangin
mananalangin tayo, magbibigay pa rin tayo sapagkat alam natin na ang Diyos ay magbibigay. Napapalitan ng Diyos sa anumang bagay na ibinigay natin. Praise the Lord. At sabi po dito sa number 3, sacrificial giving. Alam niyo ba, ito po yung pinaka-favorite ko na giving. Maniwala po kayo sa akin. Ito po ang pinaka-paborito kong giving. Kasi pag nagbibigay ako with sacrificial, pakiramdam ko na natutuwa ang Diyos. Masarap magbigay ng merong nararamdaman kang natatapyas ka eh. Parang merong sacrificial talaga. Ito po isa sa pinaka-paborito ko pong giving. True generosity often involves sacrifice. Ang tunay daw pong pagiging bukas palad ay through sacrifice. The widow in Mark 12:41-44 gave 2 small coins. Yet Jesus said she gave more than the wealthy because she gave out over her poverty. So wag po nating tingnan, Lord, ayoko munang magbigay kasi 100 lang mabibigay ko. Lord, 50 lang mabibigay ko. Lord, 20 lang ang mabibigay ko. Nakakahiya. Ayoko po magbigay kasi ito lang po ang kaya ko. Pero hindi, sabi ng Panginoon, yung 20 mo, yung 50 mo, yung 100 mo, mas kinakalugdan ng Diyos. Sapagkat yan lang ang mayroon ka. Yan lang ang meron tayo pero kaya nating ibigay sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po ako ditong practical application. Sabi po dito, ask yourself. Sige po, saglit pong hiramin ko ang inyong mga kaisipan at saglit po tayong pumikit. Ask yourselves. Tanungin po natin ang ating sarili, what motivates my giving? Ano po ba ang nagmo-motivate sa atin para tayo magbigay? Is it love? It is faith and gratitude. Sige po, buksan po natin ang ating mga mata. Ano pong sagot? Praise the Lord, kasi lahat ng ito, as Christian, as a follower of Christ, ako po ay naniniwala na ang lahat ng ito ay nagmo-motivate sa atin upang magbigay. Our love to the Lord, to the brethren, to other people, our faith to the Lord and gratitude. Pasasalamat sa Diyos, ang pananampalataya, ang lahat ng ito yung nagmo-motivate sa atin upang tayo ay magbigay. Praise the Lord. At sabi po dito, seek opportunities to give. Lagi po tayo maghanap ng opportunity para magbigay, not just money. Hindi lang po pera. Kasi pag pera pinag-usapan, parang napakahirap magbigay. Di po ba? Kasi lalo tayo. Wala naman po tayo doon sa Victory na ang yayaman ng mga attendees. Andito lamang po tayo sa, ayokong sabihin na ang gusto ko sa number 2 na sinabi ni Brother Louie kanina, comfort realm. Ando lang po tayo sa comfort realm. Sabi po dito, seek opportunities to give. Not just money, but also time. Encouragement, ipag-encourage po natin sa ibang tao and resources. Example, alam niyo po, nung isang araw nag-commute ako from Bahayang Pag-asa, Buhay na Tubig to Imus. Alam niyo po, natuwa ako kasi nag-observe ako doon sa mga nag-aabot ng pamasahe. Meron po doon, ayaw ko po sa unahan kasi naabala sila sa pag-abot. Pero meron na okay lang sa kanila na mag-abot sila. So makikita po natin yung karakter ng tao sa pamagitan ng mga ganung mga bagay. And sad to say po, nung araw, ako po ay ganon. Ayoko dyan sa una kasi abot ako ng abot, napapagod ako mag-abot. Pero sabi ko, alam nyo, nung habang tumatakbo yung sasakyan, pinili ko na umupo doon sa bandang malapit sa driver's seat. Kasi sabi po dito, kailangan mag-seek tayo ng opportunity to give. O kahit yung mga pambayad na pamasahe sa jeep. Na-review po ako dito. Pero siguro sabi ko, kasi ito pong teaching na to, isa araw ko pa ito inaaral. Sabi ko, oo nga no, yung opportunity, magsisik pala tayo lagi ng opportunity para makatulong. Yung isang napaka-example na to, napaka-simple lang, pero nakikita ang karakter mo, ang karakter ng isang tao sa magitan ng mga bagay to. So sa maraming bagay na nais nating ipakita ang karakter ng Diyos, mag-seek po tayo ng mga opportunities. Sa number 3,
Sabi po, the rewards of generosity. Kanina, na-discuss ni Brother Louie. Sabi ko nga parang same nung nung number 3 ko, the rewards of generosity. Ano ba yung bunga ng ating pagiging bukas palad? Uulitin ko na naman yung favorite kong verse. Ito, alam niyo, yung favorite kong verse talaga to eh. Kaya sabi ko nga, feeling ko mayaman ako eh. Mayaman ako sa kaibigan, mayaman ako sa kamag-anak, mayaman ako sa mga kapatiran, mayaman ako sa lahat ng bagay, feeling ko. Kasi sobrang paborito ko po talaga itong verse na to. At dahil paborito ko, uulitin ko. At dahil paborito ko, uulitin ko po. Sabi dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Sinong gustong maging mayaman? Amen. Praise the Lord. Ako, gusto ko, Lord. Gusto ko. Kasi gusto ko marami pa akong mabigyan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. So, buksan. Tingnan nga po natin ating mga kamay. Sige, i-open po natin. Open it wide. I-open po niyan. Praise God. At sabi po dito, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay. Kaya hindi ako magtataka na sa susunod ng ating mga taon, sabi nga, ang taon na ito ay breakthrough upon breakthrough. Hindi ako magtataka na sa susunod ng mga panahon, makikita ng ating mga physical eyes na lahat ng tao ma-attend o nananambahan sa JIL Church Aniban ay tunay nga pong pinagpala at pinagyaman ng ating Panginoon sapagkat na-internalize natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng tunay na pagiging bukas palad. 3 points na lang po tayo. Malapit na tayo sa conclusion. Alam niyo, sobrang excited ako talaga. Ewan ko, sobrang excited ako. Kanina, ramdam na ramdam. Nasa Zoom ako kanina papunta dito, nakikinig na ako ng teaching ni aking inaanak na si Louie. Kinikilabutan ako. Alam niyo yung sobrang na-excite ako talaga kasi I have faith in my heart na tayo pong lahat ay magiging generous upang tayo pong lahat ay tunay na pagpalain ng Panginoon. Sabi po dito sa ang 3 puntos po dito, mahalagang 3 punto, spiritual rewards. Sabi po doon, generosity draws us closer to God and aligns our hearts with His purposes. Pag pala po tayo ay generous, nagiging malapit po tayo sa piling ng Panginoon. Nagiging malapit tayo sa puso ng Lord. At alam naman po natin na tayo, yun ang gusto natin. Wala sa ating kalagitan na hindi gusto na maging malapit sa Panginoon. Pero pag daw po tayo ay bukas palad, nagiging closer tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you, Lord, for the knowledge, O God. Sapagkat alam namin na gusto mo na nga po kaming pagpalain. Ayaw na nga mo na nga po, O Diyos, na ma-withheld pa o ma-withdraw pa ang mga blessings na ibibigay po niyo po sa amin dito sa JIL Church Aniban. And aligns our hearts with His purposes. Ang ating mga puso po dapat naka-align sa purpose ng Panginoon. Kasi mahalaga yung puso natin. Pag ang ating puso hindi naka-align sa purpose po ng Panginoon, walang silbi o walang halaga ang lahat ng bagay. It is our heart, the heart of the Lord. Yan lang po yung nag-uugnay. Kaya dapat po lagi tayong naka-align. Yung puso mo, puso ko, lagi naka-align sa puso ng ating Panginoon. At number 2 po, material provisions. While our motivation should not be to gain, God often blesses us materially so we can continue to live. Ang material provisions po pala na meron tayo, ang financial provisions na meron tayo, pag yan po ang lagi nating motivation, na hindi para laging, alam niyo yung kumita, hindi para laging mag-gain, hindi po lagi dapat makakuha. Dapat po ang puso po natin, yun pong puso na alam natin na binibless tayo ni Lord materially so we can continue to live. Yan po yung isang pong dapat alalahanin natin. Pag ikaw at ako ipinagpalala ng Diyos, lagi mo pong isipin na pinapagpala tayo ng Diyos at pagpapalain tayo ng Diyos upang tayo ay magbigay para sa iba. Hindi lamang sa lahat ng area, sa lahat ng mga taong ating nakakasama.
pinapasalamuha, and most especially po sa ating church na ito, na ating ginagalawan, na siyang nagbibigay buhay sa atin, ang ating panamba na nagiging hininga natin, ang ating spiritual na buhay. At sabi po sa number 3, joy and fulfillment. Napakaligaya. At alam niyo po yung maligaya ka na magbigay, yung parang na-fulfill ka dahil nakapagbigay ka. Alam niyo po, may mga panahon na pag hindi ka nakapagbigay, naramdaman niyo ba ito at naranasan? Pag hindi ka makapagbigay, parang uneasy ka, parang feeling mo, yung fulfill, parang hindi ka na-fulfill, walang fulfillment, hindi ka masaya. Alam niyo po, dapat po, yun ang maging natin, puso. Maging ganun ang kalagayan natin, na pag hindi po nagkaroon ng pagkakataon na tayo ay makapagbigay, dapat po malungkot tayo. Dapat, alam niyo, yung conviction of the Holy Spirit, dapat nararamdaman natin yan. Generosity brings joy. Ang pagiging bukas pala daw po ay nagbibigay ng kaligayahan. Ano bang kaligayahan ang gusto natin? Kaligayahan, siyempre kaligayahan na nagagaling sa Panginoon. Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Isang katotohanan, isang bukas na salita ng Diyos, pinapagpala daw po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya alam ko at gusto nating lahat na tayo pong lahat dito sa ating kalagitnaan ay mas maging giver kaysa taker. Kasi po mas pinapagpala ng Diyos ang mga taong giver. Now, I have a testimony po bago po ako matapos. My testimony of God's blessing through generosity. Alam niyo po, 6 years ago, meron po akong manugang na nag-dialysis 3 years and a half. At nasustain po ang kanyang pangangailangan dahil sa mga biyaya ng Diyos, mga pagbibigay. Marami po tayong tumutulong, maraming nagbibigay. So sabi ko, para anihin mo pala yung mga bagay na sa panahon na kailangan mo, sabi nga ni Pastor, di ba, ang buhay, bilog yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Para doon sa mga panahon na nasa ilalim ka, para anihin mo yung mga bagay na kailangan mo, kailangan magbigay po tayo. Sabi ko, Lord, not to brag po, kaya pala, Lord, noong mga panahon na 3 years and a half, ang manugang ko nag-dialysis, parang hindi naman ako masyadong naghihirap. Parang nakalimutan ko na nga yung paghihirap. Kasi marami pong taong tumutulong, maraming nagbibigay. Yun po yung bunga ng generosity. Hindi po natin masabi sa mga panahon na kailangan po natin. Yan po yung bunga. At naranasan ko na po ito. Ito po ay testimony ko sa Panginoon. Tapos sabi po dito, yung story nga po ng manugang ko. At isa pa po, nung siya po ay malapit ng kunin ng Panginoon, siya po ay na-ospital, 11 days sa Gentry. At ang amin pong bill ay 550,000. Wala po ako noon. Kahit hanggang ngayon wala ako. Pero merong konti. Ayan. At marami pang darating. Alam niyo po, 11 days kami. Ang amin pong bill, 550,000. Pag naalala ko, ang daming nagbigay. Sobrang daming nagbigay. At sa kapurihan po ng Panginoon, nailabas ko ang manugang ko na wala akong utang. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nailabas ko ang manugang ko na wala kaming utang. At wala po akong naging utang doon sa bayarin na iyon. Maraming nagbigay, sobrang dami nagbigay. Kaya po, kung tayo man po ay nasa kalagayan na walang kakayahan na magbigay, let us ask the Lord. Let us pray to the Lord. Na mapunta naman tayo doon sa kalagayan na tayo po ay nagbibigay. At isa pa po, sabi po sa Kawikaan 17:17, i-relate ko na rin po doon sa manugang ko na nagkasakit. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa lahat ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Alam niyo po ba na habang ito lang po ng Lord, parang yung word of wisdom nang ibinigay ng Panginoon sa akin. Nung binigay po sa akin ni Sir Josephine yung gift niya sa akin nung last Sunday, dito po yung word na ito. Yun po yung nakalagay doon sa binigay niyang gift sa akin. Pag pala po tayo ay mapagbigay, pag pala po
palad, alam niyo marami tayong nagiging kaibigan. Praise the Lord. Diba? Marami tayong nagiging kaibigan. Yung mga taong binibigyan po natin, nagiging kaibigan natin yan. Hindi man natin po sila, minsan itinuturing na kaibigan o hindi po man po natin intentionally na gustong magiging kaibigan sila. Pero ang mga taong yan po ay nagiging kaibigan natin. At sa panahon ng ating pangangailangan, ito po ay isang tunay na patotoo na ang mga taong yan ay magiging kaibigan po natin at sa lahat ng kagibitay kapatid na tumutulong. Praise the Lord. Kaya huwag po tayo makampante. Baka po sa susunod na mga panahon tayo naman ang mga ilangan. So ngayon pa lang magtanim na tayo. Magtanim na tayo na parang isang magsasaka. Damihan po natin ang mga seeds na ating itatanim upang marami din pong seeds tayong anihin. Po, sabi dito sa practical steps for generous giving. Give, ito naman po, yung mga practical steps sa generous giving. Give proportionally. Start with what you have. Magsimula po tayo sa kung ano man ang meron tayo. Kahit 20 pesos lang yan, kahit 50 pesos lang yan. Ay kung yan lang ang nasa sa atin, magsimula po tayo sa meron tayo. Kasi alam niyo po, pag nagsimula tayo sa maliit at na-practice na natin yan, nako, kahit malaki kaya natin ibigay. Kahit po sa tithes natin, magsimula po tayo sa maliit, nang sa gayon sa mga susunod na panahon, kaya na natin, praktisado na tayo na magbigay ng malaki. And this is the time. This is the time po, gaano man yung kaliit, igawin na po natin. Sabi po doon, if the willingness is there. Kasi pag andun yung willingness, the gift is acceptable according to what one has. Ang gift daw po, ang ating tithes and offering o yung mga ibibigay natin sa ibang tao is acceptable according po sa kung ano man ang meron tayo. So wag kang mahiya. Kung yan lang ang tithes mo, kung ilan lang kaya mong ibigay. Sabi po, according po doon sa meron tayo. At sa number 2 po, isa pa, give. Magbigay po tayo regular. Maging alam niyo po, ako po meron po akong ano ko lang po doon, no? Sige, wag na nga lang. Sa Diyos lang ang lahat ng papuri. Give regularly. Make generous a habit. Maging habit po natin na magbigay. Pag meron pong kailangan sa church, yan na naman. Wag po tayong magkaroon ng ganung kaisipan. Kasi maging habit po natin. Set aside a portion of your income for giving. Mag-set po tayo ng maliit na portion o kahit malaking portion para sa pagbibigay. Kaya alam niyo po, pag nakaset na po yan sa ating isipan, pag meron pong humingi at meron pang kailangan ng church, habit na po natin na magbigay. Give regularly. Kahit kailan hindi masamang magbigay, kahit araw-araw pa yan, kahit kailan hindi po masamang magbigay. Kasi habang tayo nagbibigay, laging nakaamba ang blessings ng Lord upang sa atin po ay ibigay. Give secretly. Meron po tayong pagbibigay na secret lang at meron po tayong pagbibigay na okay lang, ma-open upang ang ibang tao po ay maingganyo na magbigay din. Jesus teaches in Matthew 6:3-4, give in secret, trusting that God will reward you openly. At sa amin po sa last one, give to glorify God. Sa bawat pagbibigay po natin, sa bawat bukas palad na pagbibigay natin, let your giving point others to God. Not yourself. Laging pagbibigay po natin upang maluwalhati ang Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:16, pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa mga tao. Alam niyo po pala, pagka po tayo ay giver, nagliliwanag pala yung ilaw natin para sa ibang tao. Upang makita ang inyong mabubuting gawa at pupurihin nila ang inyong mga gawa. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon at para po sa ating conclusion na. Sabi po, meron po pala tayong the call to generosity. Yung pagtawag sa pagiging bukas palad. Tayo po ay tinawag upang maging bukas palad. Sabi po nito, generous giving, bukas palad po, giving is not just a financial act. It's a spiritual discipline. Kailangan disiplinado po tayo that transforms our hearts and impacts others. Maging disiplinado po tayo sa pagiging bukas palad.
yung spiritual discipline upang patuloy na mag-transforms ang ating mga puso at magkaroon po ng impacts para sa ibang tao. And as we give, habang tayo po ay nagbibigay mga kapatid, we reflect God's love. Nagre-reflect po ito ng pag-ibig ng Diyos. Grow in faith. Tumataas po ang ating pananampalataya na experience His blessing. Habang po tayo nagbibigay na experience po natin ang blessing ng ating Panginoon. And let us pray for a while lang po. Let's close our eyes. Sumunod lang po tayo sa isang maikling panalangin. Dito po ako magtatapos. Lord, thank you for being the ultimate giver. Teach us, Lord Jesus, to be generous like you, to give with joy and faith, and to trust in your provision. Use our gifts to bless others and glorify your name. Thank you, Jesus. This is our prayer. Antayin po, awitin po natin yung ating pong, yun na po yung ating last prayer. Nais ko lamang po na habang po ababa po ako sa ating kalagitnaan ay awitin po natin, Sister Grace, yung awit na hindi ka nagkulang. Kasi, damin po natin ang Diyos habang tayo nagbibigay, hindi siya magkukulang. Sige po. Thank you, Jesus.